Madami po akong ibabalita sa inyo sa videong ito. Kai Sotto, AJ Edu at mga Gilas players natin na balita at napag-usapan sa Taiwan. At best center ng NBL kabakbakan pa ni Kai noon posibleng maglaro sa Japan dahil sa napakalaking offer. At sino nga ba ang best Asian import sa Gilas players natin sa Japan? Simulan natin dito. Patapos na po mga kaibigan ang elimination sa Japan B-League at ilang games na lang po sila, so hindi na nga ito masyado makakapagpabago ng stats. So sino nga ba sa mga Gilas imports natin sa Japan ang pinakamaganda ang nilaro this season? Pero bago ko ipakita yung mga stats nila at mga numbers, gusto ko muna sabihin na talagang mahusay po talaga ang mga Gilas boys natin, kaya nga sila nahugot bilang import dito sa Japan. At ito lang po ay napapag-usapan natin para syempre may idea tayo sa production nila this season. So ito ang number 6 and 7 place natin, RJ Abarientos and Bobby Ray Parks. Si RJ, honestly, maganda yung stats niya in just 15 minutes lang na playing time. Yun nga lang mababa ang field goal percentage niya dito sa Japan. At sayang ang baba po talaga ng playing time niya dito. Sana next season tumaas. So eto, si Bobby Ray Parks naman mga kaibigan ay bahagyang bumaba ang laro niya this season. Bumaba yung field goal percentages niya at bumaba rin ang kanyang production. So sana makabawi si Bobby Ray. So punta tayo dito sa fourth and fifth players natin. Shooter ng Pinas mga kaibigan, halos pareho ng playing time at hindi po nagkakalayo ang kanilang production. So ito mga kaibigan, nakakagulat na mababa sa 40% ang field goals ng dalawang shooters natin. So mga kaibigan, so punta agad tayo dito sa top 3 players this season. So ito nakikita natin mga kaibigan, we have Kai Sotto, AJ Edu and Ferdy Ravena. Biglang tingin mga kaibigan, iisipin natin na si AJ ang pinaka-best sa kanilang tatlo. Pero kung i-analyze natin mabuti mga kaibigan ng walang bias, si Kai po talaga ang best Asian import natin sa Japan. Kasi si AJ at Ferdy po ay starter dito sa team nila at mahaba ang playing time, kita naman natin. At si Kai po, almost 15 games sa Yokohama na off the bench na nag-a-average lang ng 11 minutes na playing time. At mas mataas ang field goal percentages ni Kai kumpara dito sa dalawa. Pero nakakabilib din po talaga yung pinakita ni AJ from college. So ito pro league rookie siya. Grabe yung pinakita niya, talaga impressive. Pati na rin itong si Ferdy Ravena. Grabe yung nilalaro this season. So nakakatuwa po talaga yon. So in short, si Kai ang best Gilas Asian import natin sa Japan. At kung tatanungin niyo po ako kung ano kaya ang stats ni Kai sa last 16 games niya bilang starter dito. Eto mga kaibigan na kinompute ko na, 17 points, 8 rebounds. At yung field goal niya, estimated ko 60% field goal. Pero yung puntos niya at rebound talagang kinompute ko po talaga yan. At sa last 16 games ni Kai mga kaibigan na, isang beses lang po siya bumaba ng 10 puntos. So punta na po tayo dito. Yung nakakabakbakan ni Kai Sotto sa NBL, Joe Luwalakulang pangalan ng Melbourne United, ay nagpaalam na po sa kanyang team dahil plano pala nitong maglaro na lang overseas. At nalaman ko po sa isang kaibigan natin na sports writer sa Australia na ito palang si JLA ay may napakalaking offer on the table, $2 million. Ang malaking chance daw po talaga ay China at Japan. So kapag ito ay nag-Japan mga kaibigan, makakalaban siya ni Kai kung magbabalik si Kai dito next season. Pero syempre mga kaibigan, plan B na yan kumbaga ng kampo ng pambato natin. Kasi ang plan A talaga ay ang NBA sa pambato natin. Pero kung usapang plan B naman at maisipan ng kampo ni Kai next season na magbalik sa NBL, maganda rito sa Melbourne United kasi ubos ang sentro nila. Eto si Joe Luwalakulang starting center nila, Japan o China na. Tapos yung backup center naman niya, si Ariel Hukporti, magpapadrop at mukhang madadrop na po sa NBA ngayong taon, second round. Madaming pwedeng mangyari mga kaibigan kay Kai this year, pero sana mangyari na po ngayong taon yung pinagdadasal natin, ang makuha ang pambato natin dito sa NBA. Ngayon, punta na po tayo dito sa major topic natin. Eto, may kumakalat po sa social medias na post about sa mga young Gilas scores natin. Ang nag-post po ay isang Facebook page na may libo-libong followers at nakabase po pala ito sa Taiwan. Ang kinakatuwa ko talaga dito mga kaibigan ay kilalang kilala ng nag-post ang mga players natin at malaki ang tiwala na magkakaroon ng magandang tsansa ang Gilas Pilipinas para dito sa 2028 at 2032 FIBA Olympics. At ang isa pang kinakatuwa ko dito mga kaibigan, ang daming Taiwanese fans ang nag-comment dito at nagbigay ng magandang opinion nila
So ibig sabihin mga kaibigan, ito po ay patunay na interesado at may alam din ang mga Taiwanese fans sa Philippine basketball at Gilas players natin. So ayan mga kaibigan, ang video natin, maaari na po kayo mag-comment dyan sa baba at babatiin ko lamang po yung mga nagpapabati sa akin. Shoutout ko lamang po si Inigo Arbas, Mark Arvin Chanco ng USA, kay Long Sabihon, USA din, Mark Ray Mendoza, Ice Ibale, Off the Road Vlog, Joey Del Mundo, Elsie Mejia, Artur Publico, Romel San Victores at Nelson Nipas ng Albay. Maraming salamat po sa inyo.